Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong buwan ng July 2024? So, ito na yung huling mga araw ng July. Ano pang pwedeng mangyari? Ano to? Ang pangit ng combination na to. Ang dating taking advantage na to. So, probably, sa mga huling araw ng July, may tutulungan yung iba sa inyo. Pero, o matutulungan sila. Pwedeng ganon. Yun na lang siguro. May tutulong sa iba sa inyo. Kaya lang, ang masama, hihingi yung tao na to ng something na hindi matatanggihan ng iba sa inyo. Parang bayad utang na loob. Na para bang ang ending, feeling nyo na lang kayo. Na sana hindi nyo na lang tinanggap yung tulong ng taong to. Kasi parang lalo pa kayong napasama. So, paano natin kukonekto sa kwento? Kasi ito kayo magmumuni-muni kayo dito. Pero iniisip ko, anong kabayaran na hihingiin nito bilang utang na loob? Pwedeng something na paghihirapan ng iba sa inyo mabuti. So, hindi madali yung hihingiin ng taong ito na kapalit. Something na paggugugulan nyo ng matinding panahon, oras. Isa lang naman ang may isip mo pag ganun, pera. Diba? Mag-hard work kang matindi para mag-gain ng money. O meron siyang babawiin sa iba sa inyo tungkol sa work. Parang sweldo? Kukunin niyo yung sweldo? O anong isip kukunin niya yung promotion? O sasabihin niya na wag ka na tumuloy kung nag-apply ka ng work. Wag ka na tumuloy mag-work. Ganun, parang kukunin niya yung ambition ng iba sa inyo. Para wag ka na tumuloy doon. At bibigyan na lang kita ng pera, wag ka na lang tumuloy sa ambition mo. Wag mo nang gawin yung ambition mo. Ganon. So, yan. Ganon ang dating. May tutulong sa iba sa inyo. Tapos may hihingiin siyang kapalit na hindi niyo matatanggihan. Talagang mapapahama kayo dito. Para bang mapapamuni-muni kayo.
na sana hindi nyo na lang sana hindi nyo na lang kinuha yung tulong. Di sana hindi kayo problemado ngayon. So, pera lang naman naisip ko eh. Pera, hard work, promotion, ambisyon. Yun yung parang kapalit. O something na parang ipapagawa niya sa iba sa inyo na mahirap ba? Mahirap gawin. Anyways, punta tayo dito. So, meron tayo 9 of diamonds at 8 of diamonds. 9 at 8 of diamonds. Well, maraming possibility dito. Ito, may sisimulan yung iba sa inyo. Something new. Tapos yung something new na yon ay mag-gain sila ng money. Ewan ko kung anong sisimulan ng iba sa inyo. Baka new job yan. O new source of income. Parang gano'n eh. May to try na something new yung iba sa inyo o kakilala nyo. Tapos, mag-gain siya ng money doon. O mas tataas yung salary dahil dito. Baka ano to, sideline. Kung new job, saan tataas yung sweldo? Sa work na may kinalaman sa traveling. Yun eh. Traveling o work na paiba-iba ng lokasyon. Alam mo yun, yung nagda-drive ka. Di ba? Pag nagda-drive ka, iba-iba lokasyon mo, syempre. O pinagda-drive ka. Work na pinagda-drive. O kailangan mo mag-travel. So again, ang naisip ko driver. O paiba-iba ka ng location eh. Med-rep, di ba? Yun naman, paiba-iba location. Med-rep. O sales agent. Kung di yan new job, baka yun na mismo yung work. Mga iba sa inyo, doon may increase salary o for some reason, nadadagdagan yung pera nila. Hindi ko alam kung paano. Pero magkakapera sila. Pero sa iba sa inyo, baka ano to, business proposal, new business. Oh, pwede, right? So, sa madaling salita, magkakapera yung iba sa inyo. Sabihin natin, hindi naman ganun trabaho nyo. Hindi naman kayo nagta-travel. Baka may magpapadala ng pera sa inyo kung may kakilala kayo na nasa malayo, ka-close nyo. Baka magpadala siya ng pera. Sabihin natin kamag-anak na nasa abroad o nasa malayong lugar na palayo sa inyo dahil sa work, ganun doon kayo makakatanggap ng pera sa someone na napalayo sa iba sa inyo na mahal nyo sa buhay para mag-work o dahil nag-asawa, basta ganun. Yung napalayo sa iba sa inyo na mahal nyo sa buhay, sila yung magpapadala ng pera. Makakatanggap kayo ng pera sa someone na nasa malayo. Yan.
Well, ibang senaryo, baka makatanggap yung iba sa inyo ng pera mula sa karelasyon mismo. O baka libre sila nung karelasyon nila. Parang masa-surprise sila. Kung dito, surprise date, surprise gift, surprise travel, basta ganyan. O surprise money. Hmm, 10 minutes na pala to. Baka ma-surprise yung iba sa inyo dahil sa new opportunity na sinasabi ko na paparating para sa iba sa inyo. Pero new job lang din naman ang malaki ang possibility sa kwento na to. O pag-change ng department, change ng branch, change ng bahay. May change eh. Ewan ko, for some reason, maganda tong change na to. Dahil magbe-bring to ng malaking amount of money. Dito na nga tayo. So, Aries to, di ba? Oh, marriage. Marriage, oh. Baka may kakasalan na sa iba sa inyo. Surprise. Kung ididikit natin to dito, ito, saka to. Ano to? Yung sinasabi ko magta-travel, libre, ganun. Yung kapartner. Yung surprise na magmumula sa kapartner. Ito na yon, surprise date. Surprise engagement. Surprise proposal na pala yon. Pagpunta nila dun sa sa lugar, hindi akalain nung isa sa kanila na magpo-propose na pala yung partner niya. Dun sa lugar na pupuntahan nila, ganyan eh. So, yun nga, propose. So, yung date, naging ano na pala siya, wedding proposal. Engagement day na pala yun. Para sa iba sa inyo. Pero mas tatama to dun sa mga binaisip ko kanina. Mga tao na 30. Nasa 30 pataas. Yung edad. Ano ba ba? Basta ganyan. Yun ang dating sa akin. Tatama to sa 30 patas. Yung tingin ko lang Although wala naman nakalagay dito. Sila yung may engagement proposal. Pero dun sa mga bagets na 40 pababa, bagets pa ba? 40 pababa. Kasi may 30 na tayo, good news na, di ba? 30 pataas, good news. Doon na lang sa 29 pababa. Kung single. May mamimit siya somewhere habang nagta-travel. Yun na yung magiging possible new love interest niya. Ganon. Well, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.